Nagsagawa ng balidasyon ang Pasig Urban Settlement Office kasama ang City Social Welfare and Development at Action Line sa mga residenteng naninirahan sa Greenheart Compound sa Barangay Kalawaan noong October 10. Ayon kay Manny Manato ng Pasig Urban Settlement Office, ang pagsagawa ng balidasyon na ito ay alinsunod sa umano'y court order sa kasong naisampa. May kaso po ito, court order. So nagkaroon na po ito ng pre-demolition conference. So ang trabaho po ng CSWD at saka ng Pasig Urban Settlement Office at ng Action Line ay i-validate yung mga aktual na mga naninirahan dito. Gusto naming malaman, makilala sila kung talagang sila nga po ay mga original na nakatira dito. May mga mimi-ari ba sila ng bahay? Gusto naming malaman yon. Gusto rin namin malaman kung sila ay renter, o gaano nakatagal. Dahil aayusin po ng gobyerno anuman po ang maitutulong ng local government, Pabahay ba yan or financial assistance yan? So nakadepende yan sa CSWD kung ano yung resulta ng kanilang investigation sa maghapong ito. So dahil nga po sinabi ko ay court order yan, so ang aming tanggapan ay sinusunod lang namin yung compliance, dahil hindi naman natin mapipigilan yung court order, kundi dapat umaksyon ang local government kung ano ang maitutulong. So maghapon ito, validation, ang aming pagkakaalam ay mga 64 na structure owners, yung mga nakatira dito, na kukunti lang yung mga renter na nakalista sa amin, kaya nandito kami para i-verify lang po. Ibinahagi naman ni Margie Maapa, Pangulo ng Greenheart Neighborhood Association, sa 9 na taon na sila'y naninirahan rito, Dried Creek ang kanilang pagkakaalam sa lugar ng kanilang tinitirhan at hindi umano'y pribadong lugar. Almost 9 years na po kami dito. Noong mga unang panahon pa po kami dito nakatira sa Ismar. Sa pagkakaalam po talaga namin, ito ay creek. Dried Creek po ito. Yan ang pagkakaalam namin. Dahil kung pagbabasihan po natin kasi, dito, kung papasukin po ang lugar namin dito, makikita naman po na ang pader po ng sinasabing pag-aari ng NSRI ay hanggang lang po yung nila pader, hindi naman po dumiritso. At saka kung halimbawa man po talagang sa kanila ito, paano po nagkakaroon ng pader na hindi pantay? Paano po ba sila nagkaroon ng pader na kung pag-aari talaga ito po ng NSRI, dapat ang pader nila hindi sila umaasa sa pader ng National Steel Corporation. At ang pader po nila dapat diretso hanggang sa entrada. Hindi po, ang nangyari dito kung papasukin nyo po, lagpas po ang yung ibig sabihin, hindi dumiretso yung pader nila. Napagitnaan po kami. Nasa ibabaw lang po kami ng creek. At kung babasihan po natin yung mapa, lalabas po, nakarugtong po kami sa bagong kalsada ng Kruba. Yung creek po ng Kruba na ginagawang kalsada ngayon hanggang Pag-asa, na ang tawag po dito ay San Agustin Creek. At saka sa mga makalumang tao na naninirahan dito, na taga rito talaga, ang lalabas po talaga is Daang Kalabaw po ito. Kahit kanino po tayo magtatanong sa mga kaluma-lumaang taong nandito, at kung pagbabasihan po yung Google Map, lalabas po talaga ito. Na katabi kami ng Ilog Pasig, na katabi kami ng irrigation ditch, katabi po kami ng ito po ay nasa ibabaw kami ng Dried Creek, irrigation ditch, at katabi po kami ng salvage zone. Sakaling matapos ang balidasyon at ma-verify ang mga kwalipikadong informal settlers, makikipagtulungan ang Pasig Urban Settlement Office sa National Housing Authority kaugnay sa kanilang mairerekomendang gawin. Kung qualified sila sa pabahay, ay makikipagtulungan kami sa National Housing Authority kung alin yung irerekomenda ng National Housing Authority. So siyempre nakadepende yan sa National Housing Authority kung sila ay qualified o hindi. Kasi alam namin may mga ilang residente na rito na nabigyan na po sa Tanay, Rizal, ng National Housing Authority. So kapag nalaman namin at napatunayan na sila ay bumalik dito,
may tinatawag po tayong bawal na po yun, ano? Yung double availment na tawag noon. So hindi na natin sila ka-qualified na dapat pa silang muli bigyan ng tulong ng ating gobyerno. Saad ni Margie Maapa, ilang beses silang napadalhan ng sumon ngunit ang mga pangalan ng mga nakalista ay wala raw umano sa compound na iyon. Hindi rin daw sila pinapasok noong nagkaroon ng hearing. Actually, nagpadala sila ng summon sa amin eh. Hindi ko na maalala kung anong mga taon yan dahil sunod-sunod sila. Pero, ang mga pangalan kasing inilalabas nila doon sa tao, wala naman dito. Wala naman dito. At saka, isa pa, yung mga panahon nagpadala silang summon, hindi pa kami, ako hindi pa din ako dito nakatira eh. Noong mga time na yun eh. Tapos, nung nagkaroon po ng hearing, pumunta po kami doon sa hearing. Hindi naman po kami pinapapasok doon sa, kasama ko yung iba kong opisyalis, hindi kami pinapasok sa korte. Tapos yung pangalawang hearing naman po, hindi na naman po kami pinapa-attendance. Yung last na hearing na inatinan po namin bago nagpandemya, nung, ewan ko kung anong year yun, 2018 o 2019, di ko maalala. Pero kasama po namin, yung isa naming abogado, yung abogado po namin na siyang gumagawa nga ng manifestation and motion namin, kasama ng aming mga kasamahan na opisyalis dito sa Green Heart. Pumunta po kami, kasama na namin ang abogado dahil sabi nga po may hearing. Dumating din po ang abogado ng tatlong abogado na mga babae, na mga mistisang inchik po, ng claimant po. Hindi po natuloy ang hearing. Nag-re-skid po sila. Hanggang sa wala na talagang notice, wala na kaming balita kung ano na. Pabalik-balik na akong nagsabi doon sa mga kasamahan ko na puntahan doon sa court kung ano na ang nangyari, kung mayroon na ba tayong hearing ulit. Wala naman po. Hanggang sa naabutan po tayo ng pandemya. Nung nagpandemya, tahimik po. Wala naman po kaming balita. Ngayon na lang po na pagpasok ng buwan ng Setyembre, nagulat na lang po kami na magkakaroon na pala kami ng PDC. May patawag na po kami. Lahat ng mga nandito sa Green Heart, pinatawag na ng para sa pre-demolition conference ng puso. At saka PCUP, nandoon din po ang abogado ng kabila, nandoon rin po si Sheriff Ibura, si Sheriff Perlas, nandoon na rin po ang PCUP, nandoon na po ang DSWD, nandoon na rin po yung Pasig Urban Settlement Office na si Kamani, nandoon na rin po yung ibang ahensya ng gobyerno na magiging witness doon sa PDC na yon. Ito naman ang naging paliwanag para maging kwalipikado ang mga informal settlers. Nakadepende po yan sa CSWD natin, kaya nga meron pong mga form na ibinibigay, meron pong mga katanungan doon, sasagutin nila at titingnan po yung level ng kanilang kabuhayan. Kasi meron tayong tinatawag na pamantayan ng kabuhayan ng isang tao. Basihan yon para masabi natin na dapat nga silang qualified bilang natulungan ng ating gobyerno dahil yan po ay nakasaad sa Bible ng mga maralita, yung Republic Act 7279 na dapat tulungan ng ating pambansang gobyerno o ng local na gobyerno ang mga taong nasa level at miyembro sila ng informal settlers alinsunod sa Republic Act 7279, yung Urban Development and Housing Act. Nung nag-PDC kami, nakikipag-ugnayan ako sa puso para po magkaroon din po kami ng pag-asa dahil alam naman po namin puso, may may kakayahan po silang makapagbigay talaga sa amin ng tulong at saka ni Kagawad Apabli po nakikipag-ugnayan din po kami na sana maipaparating namin kay Mayor Vico Soto ang aming mga hinaing, ang aming mga dapat at gustong sabihin sa kanya. So ang po sa amin ng puso is gumawa din po ako daw ng sulat. Gumawa ako ng sulat ng 4 pages po yung ginawa kong sulat ni Mayor Vico. 2:00 ng madaling araw po ginawa ko yun para maiparating ko kay Mayor Vico yung sulat ko. Nagmamakaawa po talaga ako doon
para alang-alang sa aking mga kasama dito sa Green Heart dahil alam ko po talaga na wala kaming kakayahan na mangupahan, wala kaming kakayahan na makakakuha kami ng panibago naming bahay. Dahil kami po nandito sa laylayan lang po kami, mahihirap na tao lang po kami, mahihirap na pamilya lang po kami. Sa awa naman po ng Diyos, maging ang aking mga kasama po dito sa Green Heart ay individual din pong pinagawa ni Kamani ng sulat at gumawa din po talaga kami individually at saka yung sa akin po mismo bilang presidente ng samahan, gumawa po ako ng sulat at nagkaroon po kami ng konferensya ni Mayor doon sa mismong opisina ni Mayor. Kasama po ang aking mga membro at maging mga opisyalis dito po sa Green Heart. Nagkaroon po kami ng pag-uusap ni Mayor. Naging maganda naman po yung naging paliwanag ni Mayor sa amin. At yun nga po na siguro sa pakiramdam ko po, alam ko naman po na maawain na Mayor si Mayor Vico Sotto. At kahit man anak siya ng mayaman, anak siya ng pero nandoon may puso siyang naawa po talaga sa amin din mga mahihirap. Kaya nagmamakaawa po talaga ako kay Mayor na tulungan kami na kung halimbawa man at wala talaga kaming pag-asa na manatili kami dito, bigyan kami ng relokasyon. Hindi kami pwedeng pabayaan na lang nasa kalsada kami manirahan kasi hindi po lahat ng taong nandito may kakayanan na mangupahan, may kakayanan na makapapatayo agad o makabili agad ng wala po kaming ganun. Kasi nasa laylayan nga po kami, dukha po kami. Kung sa pagkain nga po kulang pa talaga. Wala po talaga kaming kakayanan sa ganun. Mensahe ng Pasig Urban Settlement Office sa mga residente doon ay huwag mangamba dahil ang balidasyon ay upang makuha ang datos at magawa ng tamang aksyon. Kaya nga po kami na andito para sakto makita namin ang kalagayan nila, malaman namin yung kabuuan bilang nila, kung ilan talaga sila at kung ano ang pwedeng tulong na maibibigay ng local government. Dito po sa ating mga kababayan na naririto ngayon, wag po kayong mababahala kung bakit kami ay biglang pumunta rito. Hindi namin pinaalam sa inyo yung aming pagbisita dito. Ang inyo kasing mga kahilingan ay dapat mabigyan kayo ng pabahay o mabigyan kayo ng resettlement. Iniharap namin kayo kay Mayor Vico. Yun lang naman ang sinasabi ni Mayor Vico. Dapat makumpleto yung mga impormasyon, yung mga datos na mula sa amin, i-endorse namin. Kaya talagang personal kami na pumunta dito. No? Magkakatulong yung CSWD. So, wala ho kami magagawa kundi ang ipatupad at sundin ang kautusan ng korte. At sa pamamagitan ng pre-demolition conference, ginawa na po namin yan through yung PCUP, Presidential Commission for the Urban Poor. Kailangan po namin gumawa ng report sa demolition conference o sa PCUP kung ano po yung actual na mangyayari dito. Kaya itong aming gagawin ay maggagawa ako ng report kay Mayor Vico, gagawa din po ako ng report sa Presidential Commission for the Urban Poor at doon sa sheriff na siyang nag-iimplementa nitong eviction, na ang may-ari nitong pagkakalam ko ay Christopher Lim. Siya yung nagmamay-ari ng property di umano. Ang tagubili namin kila Mayor at sabi naman ni Mayor ay kakausapin niya yung si Christopher Lim. Baka sakali kung pumayag ay bibilhin na lamang ng gobyerno itong property ito. Di lalong mas maganda para hindi na maililipat yung mga nakatira natin dito mga kababayan. So nakita ko yung sitwasyon, nasa ibabaw sila ng drainage. O pagka nasa ibabaw ng drainage, meaning meron pong easement na tinatawag yan, yung drainage tsaka yung easement ay pag-aari po yan ng gobyerno. Hindi po yun dapat masamahan ng titulo. Kaya kapag napatunayan yan, baka hindi sila magagalaw dito. Kaya sana po ganun nga po ang mangyayari. So yan po ang kahalagahan kung bakit kami po nandito. Para po sa aking mga kasama dito sa Green Heart Neighborhood Association, huwag po tayo mawala ng pag-asa hanggat nandito po si Mayor Vico Sotto na alam nating masasandalan natin. Hanggang nandyan po ang mga konsehal ng bayan, hanggang nandyan po ang ating local government, nandyan po ang ating mga barangay officials. At nandyan din po ang DSWD. Alam ko po na hindi po tayo nila pababayaan. Umaasa po tayo at maging
matatag po sa lahat ng mga pagsubok na to, kung pagsubok man to, Lord, inaaraw ko talaga to sa Panginoon, isinasandal ko lahat to sa Panginoon kasi kahit naman siguro anong yaman, anong dami ng pera o anuman si Mr. Lim, siguro naman po may puso din po siya at maawa sa amin. Dahil anuhin po siya, itatouch po siya ni Lord na maawa siya sa amin. Mas naniniwala po ako na hindi kami pababayaan ng taas, hindi kami pababayaan ng local government. Ano't ano man po ang mangyayari, basta wag lang po kami talaga pabayaan. Dahil wala po kaming kakayanan, uulitin ko po, lahat po kaming mga residente ay walang kakayanan. Sa lahat po ng mga Green Heart Neighborhood Association members and officers po, huwag tayong mawalan ng pag-asa hanggat may buhay, may pag-asa. Hindi tayo susuko at hindi tayo lulugmok sa isang tabi lang. Ano tayo, maging matatag tayo, lalabanan natin ano man ang mayroon tayo ngayong hinaharap. Sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong makiusap sa Panginoon, sama-sama tayong makiano din kay Mayor at saka sa lahat ng mga local government officials. Maraming salamat po. Just Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.